si Ma'am Jean Franco, convenor everyone at isang political analyst mga kabombo, patungkol nga dito sa ethics complaint na naipila o na kontra kay Senador Pia Cayetano. Tayo maki-update patungkol nga dito. So Ma'am Jean, magandang gabi. Bago po ang lahat, welcome to the program. Pagbati niyo po sa mga tagapakinig po at nanonood ngayon ng Bombo Radyo Vegan. Ma'am. Magandang gabi, Bombo Radyo Vegan, sa mga nakikinig. Maganda ang vegan, nakarating na ho ako dyan. Okay. Yes, ma'am. Magandang gabi po. So, ma'am, mapatungkol nga po dito na sa ethics complaint kay Senador Pia Cayetano. So, ma'am, bakit nyo napagpasyahan na makisama po sa paghain ng ethics complaint po kay Senador Pia Cayetano, ma'am? Well, alam mo, bilang senadora at bilang senator judge, bilang abogado, syempre, mas mataas ang expectation ng mga tao kay Senator Pia Cayetano. Subalit nakalulungkot na syempre, hindi niya maiwasan na maging partial dito sa impeachment trial. Umabot siya dun sa pag-splice ng video, no? Na yun yung nakita namin. Sa panahon ng disinformation, nakalat, syempre hindi namin ito ini-expect sa isang senadora. So nalulungkot kami dahil ang ibig sabihin nito, maapektuhan ang kredibilidad ng buong Senado at ng buong impeachment process. Okay. Ma'am, no? Para po sa mga siguro hindi or hindi ka nakapanood or hindi alam po yun, no? Pwede po ba nating ikwento kung paano ba talaga yung ginawa ni Senador Pia Cayetano patungkol nga doon sa pag-express po ng video, ma'am? Kasi nung nakaraang linggo, nung merong intervention si Senator Pia Cayetano at saka si prosecutor Chel Jokno, parang ang gustong sabihin ni prosecutor Chel Jokno na hindi sila nag-engage in fishing expedition, kaya nila gustong makita yung kabuuang bank records ni VP Sara dahil kumbaga meron ng probable cause na na-establish noong hearing sa House of Representatives. So hindi ito yung wala silang kahit man lang kaalam-alam, meron na silang mga nakita that warrants the Senate to subpoena the the bank records of VP Sara. Ngayon, parang nung pinost ni Senator Judge Pia Cayetano sa kanyang official Facebook account, tila na nabura yung iba pang sinabi ni prosecutor Chel Jokno at ang nangyari, nagmukhang parang sinasabi ni prosecutor Chel Jokno na nag-fishing expedition nga sila. So syempre nagulat kami at nalungkot at nabahala syempre dahil senadora, abogada, at senator judge sa gitna ng napakahalagang impeachment trial. So, minabuti namin na mag-file ng ethics complaint. Bakit kamo? Kasi bilang mga senator judge, itong impeachment trial, maluwag naman ito di ba? Bagamat tinatry ng best ni Senator Cheese Escudero, yung presiding officer, na i-call yung attention nila pag medyo nagiging partial na, yung iba hindi nila maiwasan. Ngunit itong pag-i-splice, ibang kwento rin ito, hindi ba? So ito lang ang nananatiling tool, kumbaga, ng mga taong bayan para i-call out, no, si Senator Judge Pia Cayetano doon sa kanyang ginawa. Pero Ma'am Jean, bakit sa tingin niyo po na mahalagang magkaroon ng pananagutan ng isang senador sa ganitong uri ng social media post? Kasi lumalabas sa social media na parang isa daw siyang parang naging content creator o parang vlogger daw. Ma'am Jean, ano po masasabi niyo dito?
Oo, siyempre, hindi ano 'yan 'no, hindi karapat-dapat sa kanyang stature at sumumpa siya bilang senator judge na siyempre i-uphold niya yung constitution, i-uphold niya yung, fairness. Although alam naman natin na ang, impeachment trial ay isang, hindi lang naman siya legal na ano 'no, hindi siya talaga legal, it's a political, um, process pero kahit naman meron kang, partiality, siyempre dahil may mga political alliances, yung ibang senator judge nakikita ko they are trying their best 'no, by asking questions, doon nila tinitingnan doon mo makikita yung kumbaga kung ano yung gusto nilang malaman, yung katotohanan. Pero ito kasi, umabot na dun sa nagkaroon ng pag-i-splice ng video. So, para sa amin ito ay dapat i-call out. Okay. So, ma'am, sa tingin niyo, paano ba dapat tugunan ng Senado ang ganitong reklamo, ma'am, para mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga senador, sa mga senator judges ngayon sa impeachment trial Oo, ni VP Sara? that's a good question, no? We lodged the complaint sa Committee on Ethics, and we don't know what will happen moving forward. Pero, kasi first time din itong nangyari, if I remember correctly, no? So, we hope that this can be considered and the ethics committee meet at the soonest possible time para hindi na ito maulit, no? Itong mga ganitong insidente. Dahil syempre, matagal pa itong trial na to no? At saka hindi lang sa impeachment trial, pero sa kahit na sinong politiko nagagamit ng disinformation para lang sa pagsabihan or sumagot sa kanyang political opponent. Mm. Pero Ma'am Jean, sa tingin niyo ano yung magiging epekto ngayon nito kay Senator Judge Pia Cayetano lalo't ongoing pa yung impeachment trial kasi siyempre sila yung mga senator judge kasi parang lumalabas kasi Ma'am Jean no na parang hindi sila nagiging senator judge kumbaga ito lumalabas sa social media at sa mga ibang mga nakakapanood taong bayan na para daw sila ang yung defense kumbaga nasa grupo sila ng depensa. Ma'am Jen, ano sa palagay niyo ano po yung ano po dito? Yun na nga rin, no? Pero ito kasi medyo talagang ang nakikita natin, nirerendahan sila ni presiding officer Chase Escudero. Nirerendahan sila kapag nakikita na medyo papunta na sa partiality yung ano nila, no? Yung mga tanong nila or mga intervention nila. Ngunit yung kakalat ng fake news, ibang klase ito. So bilang mga mamamayan, minabuti namin na gamitin yung Committee on Ethics, no? Yun lang ang nakikita naming paraan para ma-call out si Senator Judge Pia Cayetano. Okay, Ma'am Jean, no? Kasi ito siguro marami din mga nagtatanong para hindi nila i-Google. Mas maganda. Ano po ba yung parang nilalaman Ma'am Jean ng itong ethics complaint patungkol kay Senator Pia Cayetano at bakit ano ba yung parang epekto din nito ma'am sa katauhan or sa Sorry, tao? ano yung ano? May parang ano po yung parang ibig sabihin ng naipila na kaso po kay Senator Pia Cayetano itong ethics complaint, Ma'am Jean? Sandali babasahin ko lang ha. Yung laman ng complaint, yung pinakahuli is parang sinasabi namin dito, in light of the foregoing, we respectfully request that the Senate Committee on Ethics and Privileges initiate an inquiry into Senator Pia Cayetano's actions and determine the appropriate response under the Senate's Rules and Disciplinary Authority. We respectfully submit that the weaponization of edited media is maligning and of itself, but doing so while serving as a senator judge in an impeachment court at the expense of a fellow lawyer and lawmaker is breathtakingly reprehensible. So yun yung aming gusto, no, na mag-hearing at patawan ng necessary disciplinary authority
yung mga actions ni Senator Pia Cayetano and to assess the appropriate response of the Senate according to its rules. Mm. Okay. So kasi kung tutuusin Ma'am Jean, no, bilang sa inyo, syempre isa kayo sa mga pumirma dito sa ethics complaint kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin niyo ba ano yung magiging parang response ng senadora patungkol dito, Ma'am Jean? Um, Siguro ang pinakamaganda tanggalin niya yung post na yon kasi parang nakita namin hanggang kanina nasa ano pa rin niya, no? Nasa official Facebook account pa rin niya. Um, I don't know kung, ang hirap din mag-speculate kung paano siya magre-respond sa amin. Pero sana harapin niya to ng may bukas na pag-iisip, no? Okay. So, ma'am, i-ano ko lang, no, ilihis ko lang konti, ma'am, no. Mapunta tayo doon sa ano, dito po sa naging trial kanina sa Article 1 mo sa impeachment trial nga ni Vice President Sara Duterte. Ano po yung naging assessment po natin dito, ma'am, Ma'am Jean, patungkol nga dito sa pagdinig po kanina lang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Assessment po natin, Ma'am Jean. Well, syempre meron tayong mga narinig na natin dati sa Quadcom hearings at alam kong yung iba siguro naiinip. Pero ang maganda naman dito, nagpatawag ng mga witnesses na tila hindi ko matandaan kung nandun sila sa Quadcom. So meron din silang mga ibang perspectives na nasabi, no? Sa kanina, no, as witnesses. Sa tingin nyo kasi ang isang naging talakayan kanina, Ma'am Jean, no, patungkol nga dito sa pondo or yung sa confidential funds nga na ilang cheque yung napirmahan na nakapangalan kay Edward Fajarda. At yung isang tanong doon, Ma'am Jean, kung saan dinala yung pera na hindi naman nasagot kanina ng dating manager ng Land Bank. Sa tingin nyo, ano po yung ano natin dito, Ma'am Jean? Ang tingin ko, kailangan pa rin talagang, I'm sure alam yun ng mga abogado, kung paano talaga ipalalabasin yung katotohanan para rin malinawan tayo kung ano talaga yung nangyari. Kasi yun nga ang yun ang kailangan sa mga impeachment trial dahil dito lang kaya nga umabot tayo dito dahil dito lang talaga pwedeng kumbaga buksan ang mga bank records at tingnan din kung ano ba talaga yung nangyari doon sa confidential funds. Ito yung parang talagang malaking katanungan, Ma'am Jean, no, ng sambayan ng Pilipino kasi maski siguro mga nasa high school or mga bata talagang alam na yung issue na saan ba talaga dinala ng Vice Presidente yung mga pondo kasi meron nga akong nakita sa social media, Ma'am Jean, no, na tinanong kung iboboto ba si VP Sara sa susunod na eleksyon if ever. Ang sabi paano may boboto hindi nga masagot kung saan dinala yung pondo kasi kung tutusin sabi nga niya may amo ka naman. Kumbaga nagbigay ng example, may amo ka naman, may mga resibo naman kung saan nagasta yung mga budget, walang may pakita. Kaya siguro yun yung nagiging issue ngayon, Ma'am Jean, na kung siguro may mga may pakitang resibo kung saan nagamit, siguro madali lang nasagutin ito ng ating Vice Presidente, Ma'am Jean. Totoo. Kaya nga ito rin ang pagkakataon ng kampo niya, ng defense team na i-explain ito at ihayag sa buong sambayanan para malinawan na ang taong bayan. Yun naman talaga ang very purpose ng isang impeachment trial. So, siguro, Ma'am Jean, no, sa magiging aksyon, kasi medyo mahaba-haba pa ito, kakatapos lang ng Article 4, kakapasok pa lang ng Article 1. So, sa tingin niyo, Ma'am Jean, sa mga susunod na araw po ba, may mga parang kaliwanagan na po ba sa atin, sa taong bayan, sa mga tagapakinig at nanonood ng impeachment trial na ito, kung ano yung magiging resulta if ever, Ma'am Jean?
Naku, maano pa 'to, medyo matagal pa 'no. Siyempre gagawin din naman ng lahat ng defense para siyempre, i-present yung side ni VP Sara. Ang Senado naman nakikita kaya nga maraming nababagalan dahil, binibigyan nila ng pagkakataon talaga na maipresenta na parehas 'no, parehas itong trial. Sa akin naman, bagamat meron akong sariling pananaw 'no, kung ano yung gusto kong mangyari na outcome nitong impeachment trial, ang mahalaga talaga ay maging katanggap-tanggap at maging credible ang Senado 'no, at kung ano mang resulta na magkakaroon 'no, um, in the final ano 'no, verdict. Kasi, naalala mo siguro 26 years ago 'di ba, nagkaroon ng EDSA 2 dahil may envelope na ayaw buksan 'no. Ngayon, sana hindi na mangyari 'yun. Kasi ano na dapat medyo lumevel up naman na sana tayo, no? Bilang sana nag-mature na tayo at sana mas stronger na yung mga political institutions natin. Yun ang mahalaga. Mm. Kasi kung tutuusin na Ma'am Jean, no, parang ang labas kasi nito, if ever na sana no, pag siguro na-impeach si VP Sara, ano sa tingin niyo ang mangyayari Ma'am Jean? Kasi lalo na mga lumalabas sa survey talagang yung rank ni VP Sara ay parang mataas, pero hindi naman siguro yung sapat na basehan kung talagang karapat dapat ba siyang maging or manatili muna sa pagiging vice presidente. Pero pag siguro natanggal, if ever na impeach bilang vice president po si Sara Duterte, ano po yung magiging action kaya sa tingin niyo? Magkakaroon ba ng parang rally or ano po yung magiging Oo. ano po dito Ma'am Jean? Tama, sabi mo na-impeach na siya ng House of Representatives. So yung gagawin ngayon dito sa Senado, yung final verdict whether matatanggal siya sa office at saka perpetual disqualification, no? In running for public office. Syempre ayaw nating umabot sa ganon, no? Dapat tanggapin ng kung anong mga side yung magiging verdict. At mangyayari lang yun kung makikitang ang proseso ay parehas, ang proseso ay binigyan talaga ng due process si VP Sara ng Senado. At ito rin yung dahilan kung bakit kami nag-file ng ethics complaint. Pero Ma'am Jean, no, siguro sabihin natin na, kasi hindi naman siguro pa may personal yung pag-file natin ng ethics complaint or yung mga nagiging usapin ngayon sa Senado. Kasi, di ba nga, marami rin kasi nakakahalata na yun nga parang, na parang nandun sila sa defense, imbes na sila ay senator judge, itong mga senador na nasa minority block. Kasi parang halatado naman kasi, kumbaga kahit sino naman, siguro elementary student or high school student, talagang mahalata na ganun yung ginagawa nila na parang kung tutuusin, hindi patas. Kumbaga, hindi nila nagagawa yung trabaho bilang senator judge na dapat lang magtanong patungkol doon, parang dinedepensahan nila yung VP or si VP Sara. Oo, sana well, nakikita ko naman na nirerendahan naman ni presiding officer Cheese Escudero, pero yung iba kasi hindi talaga nila mapigilan. Sana makarating sa kanila yung mga ganitong komentaryo at obserbasyon ng ating ng taong bayan para rin mapigilan nila yung mga sarili nila. Kasi kung tutuusin Ma'am Jean, no, ito ay hindi ikaw ay against kay Vice President Sara Duterte o ikaw man ay pro Duterte sa pagdinig nga ngayon sa trial ni VP Sara, kasi dapat ipakita, dito mo malalaman kung sino ba dapat yung mga karapat dapat na talagang iboboto sa susunod na halalan sa pagkasenador pa lang, kasi makikita mo kung sino talaga yung kung sino yung gumagawa ng tamang desisyon, yung tamang trabaho nila bilang senador. Tama yun. Tama yun. At saka respeto mo rin yan dun sa taong bayan na bumoto sa iyo, di ba? Dapat pahalagahan mo yun at ipakita mo sa kanila na ginagawan mo ng paraan sa abot ng iyong makakaya na magtanong ka ng mga tanong na mas makakapaglabas ng katotohanan. Hindi yung pangdepensa. Kasi makita mo naman, Ma'am Jean, sa mga, may mga nagsasabi na parang iniipit daw ang minority block, kahit anong block. Kasi makita mo naman kasi sa mga tanungan pa lang nila, parang kung tutusin, parang gusto nilang idiin yung mga
witness, imbes na magtanong lang sila kung may mga, syempre, kada sagot naman ng mga witness, nakarecord naman, syempre, kumbaga makukuha naman lahat doon. Pero ang gusto lang ng taong bayan, talagang katotohanan, hindi yung harap-harapan talaga na inuuto or niloloko yung mga tao, Ma'am Jane. Yes, yes, oo. Okay. Ma'am Jane, muli po, no? Maraming salamat po sa oras po na binigay nyo, sa oras po na dito po sa Bombo Radio Vegan. Kung may gusto lang po kayong dagdag, na hindi namin natanong, Ma'am Jane, na patungkol nga po dito sa naging talakayan natin ngayong gabi. Ma'am. Maraming salamat sa opportunity na ito at sana abangan nyo rin no, kung anong mangyayari dito sa ethics complaint na ito. Thank you. Okay. Mga kababayan, si Ma'am Jane,